So ayun, we are back guys. Eto na po Kanina first game, it was a very miraculous comeback sa side ng Team Admiral. And ngayon, sila ho yung magkakaroon ng 1 point sa ating best of 3 series. Pag mananalo ho yung Team Admiral, and they will proceed sa ating regional. I am your shortcaster nga pala for this Lupon WXC. Ngayong gabi, Sean PH yung aking name. So, Megas, maganda yung pinakita ng Megas kanina So, kinakailangan lang ho nila na makabawi. Mga hero composition, ngayon nasa Radiant team na ho itong Admiral. Ganun pa rin, vengeful pa rin sa side nitong ni Keith. And then Winter Wyvern, Necrophos. Necrophos and Vengeful, the same heroes. So napick dito ng Megas, Ursa pa rin. Pero na-combine na yung Wraith King and Rubik. So this will be the Ursa na magiging safe lane probably. And pa-medal check, na-medal check ko na ho kanina. Yung mga sa side ng Mega, puro immortal din yan yung kalaban na dyan. Yan. So Klink sa 4th pick nitong Admiral. So parang nagkabaliktad sila ng hero Kanina nasa Klinks at saka nasa side kabila ng Wraith King. So switch muna pag may time. Bakit delay? Dapat on point, di ba? 4th pick ng Megas. So Undying again, Rubik and Undying. This time wala tayong Earthshaker kasi na-ban out dito yung Earthshaker nitong ni Boombox. Binan out niya sa first phase pa lang. Kinuha niya na. Invoker is still available. Yan, wala pang mid laner sa side nitong Team Megas. So kailangan pa ho dyan ng Invoker. Delay yung music. Delay daw yung music, ay yung ano ko. Sa'yo lang siguro, i-refresh mo lang. Refresh mo lang. Meepo as the last ban and Alchemist, ito. So, probably Invoker pa rin to Pwede pa rin sila mag-Invoker kung gugustuhin nila. Pantapat dito sa Necrophos. And Klinks. Bigayan daw sa pick. Last pick nitong Team Megas as the mid laner. Yan, Invoker pa ba ulit or hindi na? So they still have this 1 minute, sobra pa. Almost 2 minutes na pwede pag-isipan as the last pick. Ayan, refresh lang. Hindi yan siya Ay, sakit na katawan ko. Kailangan ko magpahilot para akong magkakasakit. Ayan. Kailangan kong magpahilot. Shoutout nga pala sa mga viewers natin dyan. Chill lang muna tayo mga sir bago kayo mainis dyan. Chill lang muna yung casting natin. Pero very intense yung laban kanina. Very, very intense yung laban. Sabi nga yan ni sino nga may sabi? Ayan si Bensoy, yung Mirana kanina. Lilibrehin niya daw ako ng massage. Pero ngayon asan na kaya sila nagbo-bootcamp ngayon? Asan ba ngayon ang Eric? Etong Admiral. Malayo na sila, malayo na. Ulol. Kilala ko yun. Shoutout po. Ay, na-shoutout na kita kanina. So, last pick. The mid lane sa side nitong Megas. Last pick. 10 seconds remaining para sa last pick. Shoutout sa inyo, KNTT. Hindi ko maintindihan yung pangalan. Herald Dotes. Hello sa'yo. Oy, Batrider. Ang mid laner nitong Megas. Batrider versus Necrophos. Yan. Sa side nitong Admiral, kulang sila ng offlaner. Ayan. Pwede sila mag-offlane na Necrophos Winter Wyvern Safe lane na Klinks. Pwede pa sila mag-adjust pantapat dito sa Batrider.
Yan, mga heroes na pwedeng pantapat sa Batrider. I think yung Mirana. May Mirana pa ba? Ay, naiban out na yung Mirana. From Dubai. Ayan, shoutout sa'yo John Bars. Ayan. Angelus at saka si Ang Toy Pats mo. Ayan. Magandang gabi sa inyo. So, adjust tong Team Admiral for this Batrider pick. Yan. Pwede kasi, dynamic kasi yung Necrophos na pick eh. Pwedeng i-midlane yung Necrophos, pwede siyang i-offlane, katapat sabay ng isang support na malupit. Yan. Pwede din actually Clinks at saka Batrider midlane. Pwede din. Depende na lang sa last pick nila. Puro range nga pala. So, Draw Ranger, is it available? Draw Ranger? Kasi puro range tong sa Admiral eh. Ang tagal ng manok sa desktop. Oy, shoutout nga pala kay Boss Fertz kanina, hindi ko napansin. Yan, kung nanonood ka man ngayon, Boss Fertz. Yan, dami-daming eggs kanina na spam out niya nung nagsa-spam ng eggs dito si KNTTVRYGD. Paano ba i-pronounce yung name na yan? Yan, Kaibo, hello. Oy, Legion Commander sa the offlane nitong sa side ng Team Admiral. So, patuloy pa rin sila. Necrophos versus Batrider? Ay, hindi. Necrophos to na safe lane. Ayan ako si Bensoy. Yung Mirana kanina, ayan, magiging safe lane na ho siya ng Necrophos. Walang vowels. Ay nako. Yung pangalan mo. Nagets ko na agad nung sinabi mo palang may vowel. Shoutout sa'yo, Owan on Rubia. Ayan. Owaon Rubia. Pangalan niya yung ginagawa palagi pare. Sa second game mga sir. Second game. Wala akong mini-mention ha. So, lusot pa rin tayo dyan. Ginagawa yan ngayon, malamig eh. Ano ba? Ginagawa ngayon, kape. Sarap kumain ng kape, Kumain ng alam nyo na, ng mainit na pagkain. Ayan. Taga Bacolod, Steel Wolves. Uy! Hello. Maayong gabi sa inyo, Hadra, Steel Wolves. Lusot kung lusot. Eto na guys, maya na ho yung mga shoutouts nyo. Ayun, pwede kayong mag-shoutout ngayon. Ayun, kakausapin muna tayo. Nag-ano pala si Cyclops ngayon eh. Shoutcast pala si Cyclops ngayon eh. So, eto papakilala na agad natin mga heroes and players sa side sa side ng Admiral guys. Etong si Necrophos dito sa ni Bensoy and Abing on the Clinks. Bokirino, Legion Commander, si Keith dito sa Vengeful Spirit ulit, and then si Boombox as the Winter Wyvern, and Megas, eto si Sad Boy sa Wraith King, Kumin sa Ursa. Uy, Kumin, Ursa mid ba to? So, Rubik, .bb, Tengu on the Undying Aloha as the Batrider. Aggressive approach sa side nitong Team Admiral. Nakasmoke dito yung 4 na heroes and they are going for the rage. Then Ursa sa top lane. Si Kumin ngayon safe lane na siya. Still Batrider yung naging mid lane as I was expecting. Then ayun, makikita nila yung Undying. Ang Arctic Burn slowing out etong si Tengu. And Tengu map of first blood. So, grabe, binabody block pa. Ibibigay pa dito kay Abing. Easy experience and easy gold for the mid lane, Bone Clinks. And that will give the slight advantage
katapat niya ho yung Batrider. Change tayo ng obs. Medyo magulo. Ayan. Si Cyclops nga pala. Yun nga, yun nga Lux eh. Sakit nga yung sakit nga yung ulo ko eh. Pero eto mid lane, free camera na tayo. Ako na lang mag-ano dito. So mid lane match up. This will be LC. Akala ko Klinks yung magiging mid lane. LC versus Batrider. Yan, maganda to sa LC eh. Kasi LC, even though na ang daming sticky na palm na stacks nitong Batrider, pag umabot to ng mga 6, 5, nanalify lang or mawawala, madidispel nitong press the attack nitong ni Bokerino as the LC. I would give the farming sa side nitong Batrider since pwede siyang mag-spam dito ng Firefly at aatras lang tong LC. But then, tingin ko naman, etong si Bokerino makaka-farm at makaka-farm din sa mid lane. Bottom lane matchup, Wraith King at saka Rubik. Kalaban dito yung Klinks at saka yung Vengeful. Medyo lamang dito yung sa side ng Admiral kasi meron silang damage output. Meron din silang siring-siring arrows lang. Depende lang kung papasukin tong Vengeful. So, dapat yung Vengeful dito maingat na hindi siya mabigyan. Kasi pag once na may mabibigyan dito sa baba, yun yung lalamang. So, top lane, yan yung Undying at saka yung Ursa. Dalawang melee, kalaban etong Necrophos and Winter Wyvern, dalawang range. Lalamang dito yung Team Admiral since yung Necrophos sobrang kate. Pag lumapit etong any hero dito kay Bensoy, magsaspam lang to siya ng Death Pulse. At eto pa si Boombox meron siyang Arctic Burn and the Splinter Blast. So debuff lang yung gagawin talaga sa mid lane eh. Habang eto patuloy lang yung Batrider. Asan na yung Batrider? Nasa top lane. So switching of lanes ang mangyayari sa side nitong Megas. Then Undying dropping down low. So ang ating Ursa, he would go on the mid lane, katapat etong LC. Pero si Bokerino, nagkaroon na siya ng level eh. Nagkaroon na siya ng level si Bokerino. By the time na yung Ursa na pupunta dito, magla-level 4 na ho yung Legion Commander. Level 2 pa lang si Ursa, but then sa top lane, ayun, naku, nabigyan yung Batrider. Then in return, si Boombox din mapipitas niya. So 2 for 1. Then bottom lane, ayan yung Searing Arrows. 2 more hits na lang sana yung Rubik dyan. Pero gaganti yung Wraith King. Nako, si Wraith King wala siyang backup. At nagkamali dyan. Ayan nga yung Wraith King mabibigyan. Inayawan ng LC. Ay, inayawan talaga si LC. Pero LC lalamang pa rin dito eh. Any melee versus melee sa LC, lalamang pa rin siya kasi meron siyang moment of courage, yung kanyang third skill. Sad boy. What happened to Batrider again? Ganito rin yung nangyari kanina eh. Sa ginagawa ng Megas, from the first 10 minutes of the game, puro adjustment yung nakita natin. So I think sana finally nakapag-adjust na sila ngayon. Yung ating Batrider, triple lane, bottom lane, pe-pressure, papasukin na yung Vengeful. Yan na, wala tong Vengeful. Boombox, teleport siya. LC, guys, nandito sa bottom lane. Mapipitas yung Undying. Ayan na, they could go for more. Eventually, yung Arctic Burn, napakasakit. But then yung Batrider, may Firefly pa. And the sticky na palm, napaka-update din sa side ni Boombox. Na-repel lang. At saka na-nullify nung press the attack. So 1 for 1 trade ang mangyayari dito sa bottom lane. Ay, hello boss Fertz. Ayan, nasa Fertz, nandito na naman. Aloha. One more stack and then may cold embrace pa. No way to kill. But then delikado dyan. Batrider, nagkamali siya. Hindi yun worthy support for a core hero. Ayan. Eto si Bokerino. Magkakaroon siya ng magandang momentum early on. So, Allison on the mid lane. Ursa, guys. Ursa. Umiwas na naman yung Ursa. So, pumunta yung Ursa dito sa baba with the invisibility rune. Meron pang combo. Ayan na po yung telekinesis. Pwede pa patayin. Ayan, mamamatay nga si Bokerino. Isang swipe na lang.
So that will be LC to fall. Adjustment ang ginagawa nitong team ng Megas. And good for their adjustment. Nakaka-find ho sila ng kill sa kanilang rotation ng mga hero. Nanalo pa yung Admiral game number 1 na comeback. Uy, Splinter Blast. Nag-bounce dito. Wraith King dyan, mamamatay. Then, Undying. Wala nang stun. Then, meron pang Shrine. So, mag-hesitate lang dito yung dalawang support ng Team Admiral. But then, si Bensoy, yung Necrophos, steady laning lang siya sa top lane. At ang farming, obviously, yung CS nitong sa side ng Admiral, lalamang sila. Tingnan natin yung net worth. Batrider, at least yung Batrider nakakabawi sa farm. Ang build dito ng Batrider, mga sir, ayan, meron siyang bote. Rotation na naman. Uy, naku, nakita ni Bokerino dito yung Ursa. Meron pang Rubik at mamamatay yung Undying dito sa top lane. Napasok na ho yung Undying dito ng tatlo. Wraith King still has no reincarnation. It's still early, level 4 pa lang yung Wraith King. Si Bensoy ho yung yung taga Cagayan. Ano nga yung niya? Yung Guardian. Bensoy yung pagkakilala ko sa kanya eh. Barkada ko kasi ito si Bensoy, itong Necrophos. Ayan. Anyway. Etong Necrophos, si Bensoy, iba si Ben-Hur mga sir. So, Necrophos, steady lang yung dito sa top lane. Yan, pinapalibutan siya ng support. But then Batrider, mamamatay yung Batrider dito sa baba. So, nakapag-rotate na naman si Bokerino with the LC, dual damage. Pasok sa damage. Ursa, rotate na naman dito sa top. Grabe naman tong game na to. Hindi na to. Puro rotation nangyayari sa lahat ng core. Walang farming masyado na nangyayari. Ayan na, magpapakita na si Kumin. Aiming for boombox. Gagamitin na dito ng Necrophos teleport. But then, na-i-deny yung teleport. Mamamatay dyan si Necrophos. Boombox also trying to teleport out. And he will successfully bail out dito sa top lane. Ayan, may namatay ba? Batrider dyan. Mampipitas dito sa baba. Yes, si Abing ho yung Clinks. Ayan, si Abing ho. Si Abing, yung Clinks. Yan, Vengeful. Yan, Lich lang ng experience yung Vengeful. He is on level 4 na ngayon. Ang nakuha ng Vengeful dito, Wave of Terror, yung unang na-upgrade niya. Yung stun niya, mga sir, yan, level 1 pa lang. Wraith King, level 5, malapit nang makapag 6. Then, yung Reincarnation early. Yan, useful na skill yung Reincarnation. While si Legion Commander dito, si Bokerino, meron na siyang dual damage 4 points of overwhelming odds. And then yung Blink Dagger nitong LC. Yung mafa-farm niya na for 1,000 gold. Very early, I could tell LC can get the Blink Dagger in a 12-minute mark. Ayan. Yung Batrider still has this farm. Ayan na, may pambili na po siya ng neutral yung boots na green. Then Batrider malayo-layo pa sa kanyang Blink Dagger. Then walang nagle-lane dito sa mid lane Ursa. Ayan, babalik yung Ursa. Bote din yung Ursa. Ayan, Membrane. Ayan, grabe naman si Membrane for leveling his account. Yan yung Exo. Mayroong bote. Etong si Ursa. Sino pa may bote? Batrider, may bote. Tranquil Boots combo. Then si Boombox, mapipitas dito sa neutral area. Makakasurvive pa siya. Meron pa siyang takbo dito eh. May Cold Embrace pa kung sakali. Aabutan ba siya ng Wraith Fire Blast? Oop! Oop! Wraith Fire Blast! Wraith Fire Blast! Ayun, nakasibat pa si Boombox. Pero hindi pa tapos. Gumagapang na siya, hindi na siya lumilipad. Pero lalaban siya. Reinforcements has arrived. This is Vengeful. Ngayon, tinamaan pa siya ng stun. Wraith King lalaban kasi may Reincarnation. Batrider, spam lang. And Wraith King, tibay at tatag ng loob.
Wala makakapigil sa akin. Dalawa ho yung aking buhay. Meron pang laso pero Winter's Curse gagamitin na dyan ng Winter Wyvern. Vengeful na swap out. Grabe naman na swap yun. Makakasurvive pa ata to. Great Fire Blast, the burn, and the Cold Embrace, the sustain. But no, it is denied by the Fade Bolt nitong Rubik. Pero nice micro ha. Pwedeng tatlo ang mapipitas dun sa top lane. So Vengeful, pinatagal niya pa. Naka-save pa siya doon sa swap na ginamit niya sa hero na nasa harapan. Ayan, tahimik na si Boombox. Ayan na, sinasabi ko sa inyo. Ang kanyang Blink Dagger, 2,000 gold na ho ngayon. Etong LC. Oh my lord, so, very early for Boombox. Pero si Abi nga, tahimik lang ho yung Clinks. Ayan, farm lang ng farm dito yung Clinks. Diffusal Blade and Soul Ring, first item choice. And then yung Ursa, after ng kanyang Blink Dagger, obviously, after ng kanyang bote, magbi-Blink Dagger siya. Then si Necrophos, steady lang sa top lane. Casual Buckler. Ito yung ginagawa kasi ni Mid-1. Yung strategy na ganito sa Team Secret. Nakita ko na to eh. Yung magbabackler, yung any hero na ino-off lane or nasa lane, pag naiwanan si Mid-1, binabackler niya. Kasi habang tumatagal, ini-spam lang yung backler. Titibay dito yung creeps at makakapush pa sila. So 2 heroes goes down. Ang ganda pa ng Carrot transition. Meron pang Vengeful Tower, damage to damage. That is the deny range. Pwede na i-deny ng Wraith King. Oy! Makukuha pa ng catapult. Hindi ma-deny. Pwede pa nila pasukin. 3 laban sa isa. Yan na po yung stun. And si Sad Boy, may reincarnation pa somehow. They could pop out the reincarnation. Winter's Curse is not available. The swap, nagamit na rin, ibitaw. Ayun nga, may sustain from Undying pero hindi enough. At makakakuha na naman ng worthy kill etong side ng Team Admiral. 5,000 gold advantage in this 12-minute mark. Ayan mga sir. Shoutout sa iyo, Waway. Hello. Good morning. Good evening pala. Good evening pa sa inyo. Magandang gabi. So, after pushing sa top lane, mapipitas pa yung Undying. Easy push. Eto sa Bone Clinks. Level 3 Searing Arrows. Habang yung tower, 500 HP remaining yung second tier tower. Wala pa nakukuhang tower Wala pang nakukuhang tower. Etong Team Megas. Bokerino, hindi siya magbi-Blink Dagger. First item nitong Legion Commander is the Shadow Blade. Maganda yung Shadow Blade kaysa sa Blink Dagger in terms na Shadow Blade pwede siyang pumasok na hindi siya madedetect, and it will add movement speed, it will add attack speed, and also konting damage compared sa Blink Dagger. Ang advantage lang ng Blink Dagger, pwede siyang makasibat anytime, pwede siyang mag-engage anytime, instant kung Blink Dagger. So Blink Dagger pa rin ang isusunod dito ng LC. So wala pang another duel. Ayan, first pasok sa duel ni LC, 2 beses pa lang siyang nananalo. 20 duel damage. Well, merong smoke. Nako, mabibreak tong smoke Pag, ayun, na-break. Ayan, na-break. Nakapag-pop agad ng drums and hindi makukuha dyan. Yung LC, Vengeful Spirit by the way, ang mapipitas lang. But then Batrider naghahanap ng malalaso. Eto na po yung laso. Wala pa tayong Winter's Curse at na-nullify yung laso sa second skill nitong LC. Press the attack. And ay, nagkamali lang. Nasabay yung duel at saka Winter's Curse. Oh my lord, there is no tomb for Undying. 14 seconds but then Aloha mamamatay sa overwhelming odds. Wala nang kawala din yung Rubik. So killing spree na dito yung Necrophos. And ang push na naman pagkatapos, kasi mabilis mag-push tong Pinks dito Mabilis makapag-push. So push for Abing. Etong 5-man Dota gagawin na agad itong sa side ng Team Admiral. Ursa, Blink Dagger is online. LC,
aiming for the duel. He's going for this Undying. One more duel. That is the duel. The damage laying from Clinkz enabling the winner. Pero Batrider, mamamatay din. Nako, hindi siya mamamatay. Makakasurvive sa 3-line. The turnaround from Megas. Ayan, yung si Vengeful. Uy, mapipitas siya pa ng Wave of Terror. Pero si Abing din, yung Clinkz mamamatay dyan. Ang telekinesis, cooldown pa, lalaban dito yung Necrophos, babalik dyan yung Winter Wyvern. Wala pa tayong nakikita ng Winter's Curse kasi wala siyang mana at hindi pa makukuha ng Rubik doon yung invisibility. So 2 for 2 ang magiging trade, but then it will favor sa side nitong Megas since ang namatay yung Clinkz dito ni Abing. Abing still needs the farm 300 more para sa kanyang Diffusal Blade. Wraith King. Ayan, magbi-blink dagger ho yung Wraith King. Nice one. First objective, Megas getting this bottom tower. Then, Roshan, wala pa. Na slight disadvantage sa map control. Etong Ursa, hindi pa siya basta-basta makaka-Roshan. Kasi sobrang aggressive ang pinapakita dito ng Admiral. And with their aggressiveness, Wave of Terror swap, kinakailangan dyan. Undying, makikita nila. Pero uunahin Batrider na Yule Scepter. Atras sila kasi merong zombie apocalypse dito. At ayun, wala pang Ursa. Winter Wyvern, busy lang si Boombox dito sa top lane. Yan. Busy. Diffusal Blade for Clinkz. Pwede na makipag-clash dito yung Admiral knowing na cooldown pa yung Tombstone ng 1 minuto. Ayan. Ang Rubik, may nakuha siyang swap. Oh, na-swap. Namatay yung Rubik. And si Sad Boy, mabibigyan din yung Wraith King. Buyback agad yung Rubik. Lasso, gustong makalaso dito. Cold Embrace, Ursa, walang magagawa dyan. Physically, he is invulnerable. At ayun nga, masisiring arrow at masistrafe. Ursa goes down. The duel for Bokirino, enabling Batrider to fall down. Eto pa, yung Undying din. Wala magagawa. May sustain sana pero cooldown na. So 3 for 1 push afterwards. Necrophos dito, meron pa siyang Buckler na pwede niyang gamitin. May damage pa for Allison pero mukhang malalim to para sa Undying. Lusaw yung kuya nyo. Winter's Curse, gagamitin ni Boombox. Rubik dyan, 1 tira, 2 tira pero hindi siya mamamatay. Ayan na lang si Sad Boy. Yung Wraith King, wala pa siyang dagger pero may casual damage na na-lay down. Etong sa side ng Admiral. 1/4 total damage doon sa tower, doon sa top lane. Ano kayang next item? Uy, sa wakas, hindi siya casual Buckler ang gagawin dito ni Bensoy. Ayan, may mechanism na siya. May mechanism na siya actually. Yung manok papapunta pa lang sa kanilang base. Then, etong Clinkz, he is not going for the BKB. Actually, more damage for Abing. Yan, he is starving for more damage. Ayan, Maelstrom, etong Clinkz. Then, oy, may naligaw. Ay, hinahanap nila si Boombox. Hindi nila matatagpuan yung Winter Wyvern. Nakaka-teleport out lang. So, LC, Blink Dagger, and Shadow Blade online for Bokirino. Bokirino has the 56 duel damage. Early na early, malaking duel damage dyan. Solo duel, is it enough for the solo duel? And yes, it will be 74 damage all in all. 12,000 gold advantage sa side itong Team Admiral. Habang bottom lane, pinupush out lang dito ng creeps. Yan cooldown na naman ang duel nito for 25 seconds. They could go again. Clinkz nitong ni Abing, malayo pa sa Maelstrom. 1,000 gold away for the Maelstrom. Pero 2 smoke. Magkakatagpo na yung itinadhana. Ayan na. Yung Rubik. Telekinesis gagamitin dyan. Batrider. Gustong patayin. Pero illusion lang yan Tombstone, high ground, Rubik dyan, binaburst down, mamamatay siya, masastan ng Vengeful. Pero Vengeful, ayan pa yung sustain, high ground, lamang sana yung Megas sa kanilang positioning, aatras somehow. At makakapitas sila ng Vengeful. Duel na naman si Bokirino, pasok na naman sa duel damage. Mabibigyan lang yung Clinkz, magre-reincarnate yung Wraith King. High ground na naman, nagkabaliktaran na ng panahon. Pero yun, si Necrophos gustong i-carrot. Ayun, nabigay na pala yung carrot.
Babalik dyan yung Batrider. So 2 for 2 ang trade doon, pero Megas ang lalamang. Ayan. Clinks na naman, napitas hindi siya magbi-BKB. Wala pa tayong Roshan. Sa side ng Megas guys pag mananalo sila ng Roshan, ng isang clash, pwede sila mag-Roshan. So dapat maingat din etong Admiral. Si Alo, nag-cast na ho si Alo kanina. Namalat na ho si Alo kaya ako yung nakapag-cast ngayon. Actually, ako dapat yung magka-cast sa CIS region. And then, yun, si Kuya Nick, busy pa. He has things to do. Pero siguro, next day, magka-cast na si Kuya Nick. Sa mga nakakamiss ng cast ni Kuya Nick and ni Alo. And usually, nagka-cast sila ng hapon. Hapon hanggang gabi. And then, ako yung night shift. Yan, mga tropang gising yung palaging nakakasama ko. So, sama-sama lang. Eto nga sa Admiral. Batrider, Dagger is still not there for Batrider. Yan. Eto may zombie apocalypse dito sa top lane. Papasok yung Ursa, may double damage yan. May stun, gagamitin etong ni Keith. Papasok, etong duel. Pero nako! Nako! Naging invulnerable pa. Buti na lang may Cold Embrace. May swap din from Vengeful, sacrificing his life. Ursa at magsusuper saiyan siya ng panandalian lang pero mamamatay pa rin. Wraith King normal lang sa harapan. Si Abing delikado pero yung Undying mapipitas din. Nako, Wraith King wala siyang reincarnation, mamamatay siya. Batrider kinarit na lockdown din and full team wipe to follow again. Team Megas falling down one by one. Only Vengeful Spirit to fall sa side nitong Team Admiral. Very off yung engagement ng duel at saka Winter's Curse pero buti na lang may Cold Embrace pa dito si Boombox. Muntikan pa si Bukirino mapahamak doon. And habang na full team wipe, makaka-push na agad etong Team Admiral. They are aiming for this top lane. Ayan na. Damage lang. Clinks hits like a truck. Grabe yung sakit ng Clinks. Necrophos. Ayan po yung Necrophos. Maga-Guardian Greaves na siya kung gugustuhin niya. And after getting one tower, they would take down the shrine para ho sa madaling Roshan sa side nitong Admiral. Actually, pwede na sila mag-Roshan kasi may damage output na si Bukirino at saka etong Clinks. May pan-damage na. And speaking about damage, kahit etong Undying na solo kill na ho ni Abing. Papasok pa dyan, duel again dito sa Wraith King. Cooldown ang kanyang reincarnation for 10 seconds. Batrider nakapaglaso pero nandyan yung stun. Eto yung Ursa, papasok, Blink Dagger in. And aalis lang yung kanyang mga kasamahan. Na-swap siya ng Vengeful, may zombie apocalypse on the high ground. Uunahin lang ng Clinks. Sobrang kate ng mga zombie. Only the Wraith King at saka yung Undying ang makukuha doon nitong Team Admiral. Lineup ng Admiral, puro Bisaya. Si Abing, si Boombox, si Bensoy, si Keith, at saka si Bok. Ayan. At Roshan na po dito yung Admiral. Ito na po yung inaantay nila. They will have this Aegis advantage even na merong Ursa sa kabila. After nun, magsusmoke na sila. Pwede na silang makipagbakbakan. Pwede na ho silang pumunta dito sa top lane. Shoutout nga pala kay Eric. So, ayan. Ayan. Nakapag-smoke dito yung Admiral. Wala na ho dito yung tower sa top lane. Ayan na po yung Clinks. Ayan na po si Abing. Kita-kita siya ng warding. But then yung Clinks has the Aegis. Nope, he doesn't have the Aegis. Meron pa siyang Dragon Lance Delikado siya pag na-engage siya ng Batrider. Batrider, walang Blink Dagger lang. Yun lang good news dito sa side ng Admiral. Inaabuso nila yung pagkakataon na wala pang engagement or Blink Dagger etong Batrider. Batrider lang kasi yung mag-i-engage sa kanila. Makukuha na ho yung top range barracks and melee barracks to follow. Grabe naman tong kanilang objective. Makukuha na nila in the mid game. That is the press the attack, the swap.
and Wraith King, nalapag na dyan yung Tombstone. Atras sila. Winter's Curse activated. Tombstone. Binibiyak na ho dito ng Necrophos. At mahihilang lalaban dyan yung LC. Wraith King. Reincarnation for Sad Boy. Duel to follow. Ayan pa yung laso sa Necrophos. Bensoy na Cold Embrace. Meron pa dyang sustain. Babalik yung buhay dyan ng Necrophos. Nakapag Guardian Crisp pa siya. Ursa, wala ding magagawa. Wala pang nabigyan sa side ng Admiral. And this is Megas falling. 4 heroes. Kasi buyback yun ng Wraith King. Ayan. At rorosya na po dito yung Admiral. Ito na po yung inaantay nila. They will have this Aegis advantage even na merong Ursa sa kabila. After nun, magsusmoke na sila. Pwede na silang makipagbakbakan. Pwede na ho silang pumunta dito sa top lane. Shoutout nga pala kay Eric. So, ayan. Ayan. Nakapag-smoke dito yung Admiral. Wala na ho ditong tower sa top lane. Ayan na po yung Clinks. Ayan na po si Abing. Kitang-kita siya ng warding. But then yung Clinks has the Aegis. Nope. He doesn't have the Aegis. Meron pa siyang Dragon Lance Delikado siya pag na-engage siya ng Batrider. Batrider, walang Blink Dagger lang. Yun lang good news dito sa side ng Admiral. Inaabuso nila yung pagkakataon na wala pang engagement or Blink Dagger etong Batrider. Batrider lang kasi yung mag-i-engage sa kanila. Makukuha na ho yung top range barracks and melee barracks to follow. Grabe naman tong kanilang objective. Makukuha na nila in the mid game. That is the press the attack, the swap, and Wraith. Ayan. At rorosya na po dito yung Admiral. Ito na po yung inaantay nila. They will have this Aegis advantage even na merong Ursa sa kabila. After nun, magsusmoke na sila. Pwede na silang makipagbakbakan. Pwede na ho silang pumunta dito sa top lane. Shoutout nga pala kay Eric. So, ayan. Ayan. Nakapag-smoke dito yung Admiral. Wala na ho ditong tower sa top lane. Ayan na po yung Clinks. Ayan na po si Abing. Kitang-kita siya ng warding. But then yung Clinks has the Aegis. Nope. He doesn't have the Aegis. Meron pa siyang Dragon Lance Delikado siya pag na-engage siya ng Batrider. Batrider, walang Blink Dagger lang. Yun lang good news dito sa side ng Admiral. Inaabuso nila yung pagkakataon na wala pang engagement or Blink Dagger etong Batrider. Batrider lang kasi yung mag-i-engage sa kanila. Makukuha na ho yung top range barracks and melee barracks to follow. Grabe naman tong kanilang objective. Makukuha na nila in the mid game. That is the press the attack, the swap, and Wraith King. Nalapag na dyan yung Tombstone. Atras sila. Winter's Curse activated. Tombstone. Binibiyak na ho dito ng Necrophos. At mahihilang lalaban dyan yung LC. Wraith King. Reincarnation for Sad Boy. Duel to follow. Ayan pa yung laso sa Necrophos. Bensoy na Cold Embrace. Meron pa dyang sustain. Babalik yung buhay dyan ng Necrophos. Nakapag Guardian Crisp pa siya.